May binigay nga palang mga pang-ulam sa akin si Ate Eden galing daw kay Regine. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Sobrang salamat nga pala Regine sa mga binigay mo sa amin na pang-ulam at lagi ka nakasuporta mula noon pa man. So ang ginawa ko, yung ibang dilata ay pinalit ko nga kay Ate Bebe. Nagpapapalit kasi ako doon ng mga dilata kung ano yung wala kami. Tapos eto, kumuha na rin ako sa kanya ng hotdog. Bale, nangungutang din kasi kami sa kanya lalo pag walang-wala na talaga. Kaya naman maraming salamat po talaga sa mga tulong ninyo. Bago nga pala kami kumain ay nagpainit muna ako ng tubig. Tapos bibigyan ko muna ng pagkain yung tita ko na may psychological disorder. Si mama kasi minsan yung mga binti niya, puwitan, nangangate kapag naiihian. So ginagawa niya, nagpapainit ng tubig, inutusan niya ako para hindi daw masyadong malamig dahil nga yung temperatura ng katawan niya ay iba na. Tapos yung maligamgam nga na tubig yung ginagamit ko kapag hugasan na siya. Mga 3 beses sa isang gabi, ganun ang ginagawa ko. So pagkatapos kumain, ayan, ibibipi ko naman si mama para mapainom na siya ng gamot. Tapos gusto ko nga lang din palang gamitin itong pagkakataon na to para humingi ng pasensya sa kamag-anak ko sa side ng tatay ko. Bali, patay nga pala kasi si Tita Early, yun nga yung kapatid ni tatay. Pasensya na po kayo kung hindi man lang ako makapunta, makabisita, makadalaw. Gawa nga din po nung ganito yung sitwasyon ko. Tapos ayun, madalas alas 2 na ako nakakatulog. Gawa nga ng iniintindi ko muna si mama. Hindi muna ako natutulog agad kasi kung minsan nangangati yung katawan niya, pinapakamot niya sa akin. O kaya naman, papalagyan niya ng ointment kasi masakit yung katawan niya, ganun. Tapos gigisingin niya ako ng alas 6 ng umaga para nga daw mapatay na yung mga ilaw na nakabukas magdamag. So kanina pagkagising ko ay nagpunta nga ako dito sa may bilihan ng ulam. Karamba nga yung binili ko dahil yun din yung request ni mama. Tapos ito, bumili na din ako ng diaper niya dahil ilang piraso na nga lang yung natitira. Tapos papaliguan ko na nga siya, kaya naman inalalayan ko na siya dito para makatayo. Medyo nanghihina na nga yung mga tuhod ni mama pero alam kong kinakaya niya at lumalaban din talaga siya. Kaya naman eto, binibigay ko na din lahat ng kaya ko habang kaya ko pang alagaan siya. Bali, ang sakit nga pala ni mama ay HASCVD CAD. Kayo na po ang bahala mag-search dahil sobrang hirap din po talaga ipaliwanag. Basta ang pinakamadali lang na paraan para mapaliwanag ko ay may barado nga yung ugat niya sa puso. So ayun, nagpapasalamat ako sa mga lubos na umuunawa sa sitwasyon namin at walang sawang tumutulong sa amin. Si Lord na po yung bahala sa inyo. At sa mga kamag-anak ko po sa side ng tatay ko, pasensya na po talaga sa inyo. O paano, hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to. Maraming salamat po.